Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Abno TV at shoutout kay Zane Villanueva. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagaman walang mga patakaran sa lungsod na nagbabawal sa kung anong uri ng mga tao ang makilahok, ngunit ikaw, isang alipin, ay walang iba kundi isang buhay. Kung ikaw ay gumagawa ng gulo at binabayaran mo ito ng iyong buhay, kung gayon ikaw ay kumikita rin. Ang mga patakaran ay patay, ngunit ang mga tao ay buhay. Ang tinatawag na mga patakaran ay dapat na natural na magbago ayon sa mga pangyayari. Hinihiling ko na ang mga ari-arian ng aliping ito ay agad na masuri. Kung meron man siya, wala akong sinabi ngayon lang, pero kung hindi, dapat hatulan siya ng kamatayan. You know, this is a grand event every 8 years, and there will always be some idiots who will come out to find a sense of existence because of this. Huwag nating guluhin ang magandang conference na ito dahil lang sa isang tanga. Sa oras na ito, isang tao mula sa madla ang tumayo at malamig na sinabi. Malalaman mo sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang mga damit na ang taong ito ay mayaman o mahal. Tila nakahawak din si Guan Shichi ng straw na negel iligtas buhay, nagmamadaling tumango at sinabing, tama si Fifth Lord. Agree din kami. Tingnan ang mga ari-arian ng taong ito. Oo, kung wala kang pera para tawagan ang nanay mo, hindi masisira ng alipin ang grand event natin. Ang grupo ay madamdamin, at nagtulungan sila sa isa't isa ng ilang sandali. Nakatayo si Guan Shichi, ngumiti siya at tinawag si Han Sanchen, anak, narinig mo ba iyon? Gusto mo pa bang magpanggap, o higpitin mo na lang ang buntot mo at magpakalalaki ka? Para sa ikabibili ng prinsesa bilang alipin, kung matino ka, kikilos ako na parang walang nangyari. Ngumiti si Han Sanchen, naglakas loob akong magbid, kaya natural ko itong bilhin. Bakit, hindi mo ito kayang bayaran? Nanlamig ang mukha ni Chi Guanxi, ikaw bastard, wala kang kahihiyan, okay, gusto mong maglaro, okay, paglalaroan kita ng sapat, halika, isang tao, ibaba mo siya kaagad para ma-verify ang kanyang mga ari-arian. Kung wala siyang mga ari-arian, siya ay mamamatay kaagad ayon sa krimen ng panlilinlang. Nang matapos magsalita si Guanxi, agad na sumugod ang dalawang subordinate. Nang malapit ng kaladkarin si Han Sanchen pababa, si Luo Yinger, na kanina patahimik, ay biglang nagsabi, sandali. Prinsesa, agad namang yumoko si Manager Chi at ang kanyang partido bilang paggalang. Chi Guanxi, ayon sa mga alituntunin ng ating lungsod, dahil ang lahat ng bisita ay panauhin, hindi kailanman nagkaroon ng panuntunan para sa pag-verify ng mga ari-arian. Ang tanging bagay ay ang auction ay hindi maaaring maging sanhi ng pagkalaglag at maparusahan ng parusang kamatayan, tama ba? Mahinang sabi ni Luo Yinger. Tumango si Chi Guanxi, pag-uulat sa prinsesa, oo. Since this is the case, then hindi siya pwedeng maging exception dahil dito, ang Yetian City ay may sariling mga patakaran, kaya sundin ang mga patakaran, naiintindihan mo ba? Pero prinsesa, si Guanxi ay ayaw gumawa ng anuman, paano siya papayag na pabayaan si Han Sanchen ng ganito? Ang Yetian City ay pangunahing nakatuon sa negosyo. Naturally, ang mga customer ay hindi nakikilala sa pamamagitan ng mataas o mababa. Ngunit opinyon ng publiko. Kung ang opinyon ng publiko ay maaari ding maging batas at maging pinuno, ano ang silbi ng mga patakaran sa Yetian City? Isang serye ng mga salita ang halos hindi makapagsalita kay Guanxi. Hindi lang pinoprotektahan ng prinsesa si Han Sanchen, kundi pati na rin ang pagtatakda ng mga patakaran sa Bao Yetian Cheng, na walang putol. Palihim ding tumango si Han Sanchen. Hindi niya hinangaan ang prinsesa dahil pinrotektahan nito ang sarili,
kundi dahil humanga rin siya sa kahusayan ng prinsesa sa pagsasalita. Kasabay nito, laging tama ang mga alituntunin ng Yetian City na sinusunod ng prinsesa. Kung ikaw ay nasa negosyo, hindi mo dapat maliitin ang mataas, dahil hindi mo alam kung sino ang biglang malugi at kung sino ang tatalikod. Hindi isang walang laman na usapan ang manatili sa frontline kapag gumagawa ng mga bagay, para magkita-kita tayo sa hinaharap. Dapat din niyang gawin ang Yetian City ng napakalaki, sa ilang mga patakaran, ito ay talagang napakahusay na nagawa. Dahil nagsasalita ang prinsesa, ang maliit ay susunod. Pagkatapos sabihin iyon, kahit gaano pa siya ayaw ni Guanxi, kailangan pa rin niyang umakyat sa entablado, bahagyang tinapik ang martilyo para senyales na tumahimik ang lahat, at pagkatapos ay tinanong si Zan, may mas mataas pa ba sa 3.01 milyon? Nang makitang nagpatuloy ang auction, maraming tao na nagsalita para pigilan sila ngayon lang nakaramdam ng insulto. Bilang karagdagan, sa kanilang mga mata, ang magandang prinsesa ay halatang may kinikilingan kay Han Sanchen, na ikinainggit ng maraming tagahanga. Dahil dito, lubos na nagalit ang isang grupo ng mga tao. 3 million and 1 million, right? Fuck. Mabahong alipin, paglalaroan kita, 3 million and 2 million. 3 milyon at 300,000. 3 milyon at 400,000. Tuldok, si Su Yingxia, na orihinal na, walang halaga, ay biglang naging mainit na bagay sa ilalim ng pagpapala ng ilang espesyal na emosyon. Tumaas ang presyo nito sa loob lamang ng ilang segundo. Kahit na, may mga tao pa rin na hindi kayang kontrolin. 5 milyon. Biglang nagsalita ulit si Han Sanchen. 5 milyon. Sa orihinal, ang hanay ng 300 ay nakakabaliw na tumataas, ngunit sa tunog ng 5 milyon, ito ay tulad ng mainit na bakal na sumasalubong na tubig, na agad na lumalamig. Nangangailangan ito ng pagtaas ng presyo, oo, ngunit bihira ang gayong napakalaking pagtaas ng presyo. Bagamat pinasimulan ni Ivory ang isang tumataas na pagtaas ng presyo, ang presyo ay karaniwang higit sa 3 milyong yuan. Kapag ito ay hindi hihigit sa 4 na milyong yuan, may direktang nagbayad ng 5 milyong yuan. Hindi ka ba pinapatay nito? Damn it, let me say that this idiot is here to make trouble. Our current highest price is only 3.7 million, but he is fine, it's just 5 million, and you can't make it up to 10 million woolen cloth. Oo, lahat ng ito ay totoong pera, sa tingin mo ba ito ay isang biro? Ay boom mo siya. Ngayon ay iniisip ko kung ito ay ang tiwala na ipinadala mismo ni Yetian Cheng. Ito ay simpleng pagtataas ng mga presyo ng may masamang hangarin. Kung gusto ni Yetian Cheng na maglaro ng ganito, kung gayon ay magiging masyadong boring, tama ba? Nagalit ang karamihan. Malinaw, sa kanilang mga mata, hindi kayang bayaran ni Han Sanchen ang ganoong kalaking pera, at siya ay malinaw na isa lamang payaso na tumatalon-talon dito, na nagpapabalisa sa kanila. Nang marinig ang sinabi ng mga tao sa madla, mabilis na sinabi ni Manager Chi, lahat, walang intensyonal na pagtaas ng presyo sa Yetian City. Ito ang panuntunan ng Yetian City. Sana ay huwag kang gumawa ng random na hula. Pagkatapos sabihin iyon, bahagyang yumuko si Guanxi sa direksyon ni Luo Yingger, prinsesa, napakagulo ng aliping ito, tingnan mo ito. Kumunat ang noo ni Luo Yingger, at hindi nasisiyahang sinabi, Guard Chi, ang Yetian City ay tumatakbo ayon sa mga patakaran, kailan ito kailangang umasa sa opinyon ng publiko. Kung ang isang tao ay may pera upang humingi ng isang presyo, sila ay susunod. Ano ang mali? Sa kabilang banda, kung hindi kayang bayaran ng lahat ang presyo, nagkakatsalera. Ano iyon? Ang mga ayaw sumali ay hindi kailangang sumali, ngunit kung sila ay sasali, sila ay susunod sa mga patakaran. Ang alipin naman, kung hindi niya kayang bayaran ang pera, haharapin niya ito ayon sa kanyang sariling mga patakaran, kaya hindi na kailangang magsabi ng anuman. Naisip ni Chi Guanxi na ang opinyon ng publiko ang gusto niya, at maging ang prinsesa ay kailangang pumili ng kompromiso sa ilang lawak. Ngunit sino ang nakakaalam na hindi lamang ang prinsesa ay hindi nakipagkompromiso, ngunit siya ay napakatigas din. Napahiya si Chi Guan, ngunit walang ibang paraan, nakagat lamang niya ang bala at sinabing pababa, narinig mo na ba ang sinabi ng prinsesa? Kung gusto mong taasan ang presyo, mangyaring gawin ito.
Kung hindi kinakailangan, hindi mo na kailangan. More to say, let me ask for the first time, is there someone over 5 million? Damn it, ang aming grupo ng mga tao ay maaaring ituring na may ulo at mukha. Paano paglaruan ang isang alipin ng palakpakan? Sa totoo lang, hindi ko kayang lunukan ang tono na ito. Hindi ko rin kayang lunukan. Huwag kalimutan, lahat, ang aliping ito ay binili ng prinsesa. Siguro nga ang aliping ito ay talagang mayaman, ngunit ang prinsesa ay nagbigay sa kanya ng pera sa likod niya. Tungkol sa layunin, ang prinsesa ay malamang na nais din na makita kung mayroon kaming mga mapagkukunang pinansyal. Balita ko, ang prinsesa ay hindi kasal, ngunit siya ay palaging nais na makahanap ng isang syota. Damn, yes, the princess move is most likely to test our endurance and financial resources. 5 million, to be honest, medyo lugi talaga ang pagbili ng slave, pero parang may consider din ang pagbili ng magandang alipin. Kung lumalim pa, baka mapaboran pa ng prinsesa. This deal is damn worth it ah. Hindi ko alam kung sinong nakayukong dragon at phoenix na sisiw ang nag-misrepresent ng bagay, at kinaladkad pa ito sa prinsesa, at sinabing may mga ilong at mata. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang naging matatag sa kanilang mga puso. Mahigit 5 milyon ba, syempre sapat na. Pero sa mga nagnenegosyo dito buong taon, hindi imposibleng mailabas ito. Kaya lang kadalasan, maraming tao ang nag-aalangan na gumastos ng napakalaking halagang ito para makabili ng hindi naman importante, kung tutuusin, makakasakit ng kalamnan at buto. Ngunit kung ang bagay na ito ay napakahalaga sa kanila, kahit na may kaugnayan sa hinaharap, kung gayon ang kahulugan ay ganap na naiiba. Fuck it, 5 million, right. I'll offer 5 and 1 million. Magbabayad ako ng 5 at 2 milyon. 5 milyon at 300,000. Bilang resulta, ang sobrang tahimik na eksena, na pinigilan ng mataas na presyo ni Han Sanchen, ay muling kumulo sa isang kisap mata, na mas sumasabog kaysa dati. Bigla na lang tumataas ang presyo. Ang 6 na milyong marka ay nasira sa isang iglap, ngunit ang trend ay hindi tumigil. Narinig din ni Guchu ang mga alingaw-ngaw na iyon sa oras na ito, at tumingin kay Luo Yinger na may pananabik at pagnanasa sa kanyang mga mata. Pera lang yan, may isang malungkot na pamilya. Gayunpaman, ang isang magandang babae tulad ni Luo Yinger ay anak ng Panginoon ng lungsod, kaya hindi gaanong iyon. Sa pag-iisip nito, gusto lang niyang magsalita, nang magsalita si Han Sanchen sa entablado. 10 milyon, 10 milyon. Nang lumabas ang numerong ito, maging si Guchu, ang mayamang master, ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang ganitong uri ng numero ay hindi lamang nakakasakit sa mga kalamnan at buto, ngunit talagang nakakasakit sa mismong pundasyon. Kahit na kailangan niyang timbangin ito ng mabuti, ang presyo ay talagang hindi maliit. Depende. Isang grupo ng mga disenteng tao ang gustong samuka ng dugo, auction ka ba talaga? Isa kang malaking tatay, 6 na milyon na lang, at hindi pa nakakasira ng 7 milyon. Good guy, halos doblehin mo na ngayon. May mga malalaki at maliliit na ginto na nakaupo sa ilalim ng yugtong ito, ngunit hindi sila naglalaro ng ganoon. Kung gaano siya ganito, mas malaki ang posibilidad na talagang sinusubok tayo ng prinsesa. Isipin mo, kahit hindi siya alipin, pero matagal na kaming nagtatrabaho sa Yetian City. Kailan natin nakita ang batang ito? Tama, ayos lang kung sasabihin mong mayamang negosyante, pero hindi pa siya nakikita ng batang ito, saan siya nakakuha ng ganoon kalaking pera. Sa makatuwid, ang tanging makatwirang paliwanag ay maaari lamang maging nakaraang haka-haka. May isang tunay na amo at amo sa likod niya. Paano kung magtulungan tayo at magkapera? Ayos lang. Pagdating ng panahon, kung sino man ang tinitignan ng prinsesa, huwag mong hayaang may iwan sa partner mo. Paano kung mas tulungan mo ako sa larangan ng negosyo? Sa tingin ko ito ay magagawa. Lahat sila ay nasa negosyo, kaya natural na ang kanilang mga utak ay nagiging mas mabilis kaysa sa iba. Halos sa sandaling lumitaw ang sitwasyon sa korte, ang mga taong ito ay agad na nag-iisip ng isang countermeasure. Alam ng lahat sa negosyo kung ano ang ibig sabihin ng paghawak ng isang grupo para sa init. 10,000 at 100,000. 10.5 million. Tuldok-tuldok-tuldok. Kaway-kaway. Kaway-kaway.
Kung ano ang naiintindihan mo, maiintindihan din ng iba, magdidikit ka, at ang iba ay magkakadikit, kaya nagsimula na naman ang ikatlong round ng prize competition. Sumulyap si Guchu sa kanyang mga nasasakupan, na ibinaba ang kanilang mga ulo at nag-isip ng mabuti, aking Panginoon, sa tingin ko ito ay magagawa. Ayon sa pagsusuri ng eksena, ang pagsubok ng prinsesa ay talagang malamang. Kumunat ang noo ni Guchu, ngunit ang pangunahing tanong ay nakilala natin ang taong iyon sa kagubatan. Kung ito ay inayos ng prinsesa, bakit siya nagpakita doon? Marahil, matagal nang interesado ang prinsesa sa Young Master, kaya mas determinado ang pagsubok para sa Young Master. Mayroong ilang katotohanan sa pahayag na ito, ngunit ito ay talagang medyo narcissistic. Totoo kaya ito? Tumingin muli si Guchu kay Luo Yinger, at nagkataon na nakatingin din si Luo Yinger sa gilid na ito. Ang hindi sinasadyang hakbang na ito ay direktang nagpalakas ng tiwala sa sarili ni Guchu. 20 milyon. Boom! Ang eksena ay parang kulog sa lupa, at agad na sumabog ang lahat. Maging si Han Sanchen ay hindi maiwasang tumingin sa sandaling ito. Dahil ang tumawag sa presyo ay walang iba kundi ang malungkot na anak, si Guchu. Fuck! 20 milyon. Young Master, sayang ang pera. The lonely family is really a lonely family, the price of this is simply. Mukhang alam din ng lonely son ang intensyon ng prinsesa, at hindi siya nagdalawang isip na gumastos ng 20 milyon para maglaro. Damn, natalo tayo. Alam ng ilang tao na napakalaki ng malungkot na pamilya, at hindi nila ito kayang labanan, kaya ang tanging paraan sa ngayon ay ang sumuko. Ngunit mayroon ding ilang tao, o nabuong kamara ng komersyo, na masigurado na totoo ang hula ng prinsesa na kanilang nahulaan matapos malaman na kahit ang malungkot na pamilya ay gumawa ng hakbang. Kaya naman, nagpasya na rin sila at nagsumikap. 21 milyon. 22 milyon. Ang mga presyo ng mga tao ay patuloy na tumataas, at maraming tao ang naninibugho, hindi para sa anumang bagay, para lamang makuha ang pabor ng ivory, o higit pa ay dapat sabihin na ang prinsesa. Seryoso ang mukha ni Guchu, at hindi siya umimik nang marinig niya ang sunod-sunod na tawag ng presyo. Nang direktang tumaas ang presyo sa 38 milyon, paunti-unti ang iba pang mga bid sa eksena. Itinaas ni Guchu ang kanyang mga mata at marahang itinaas ang kanyang kamay, 42 milyon. Wow! Lalong tumahimik ang buong eksena. Halos umabot na sa kisame ang presyong ito. Oo naman, sa buong 20 segundo, walang gumawa. Nang ingay, bumalik sa katinoan si Chi Guanxi, at nagmamadaling nagsabi, mayroon bang mas mataas sa 42 milyon, ipinapahayag ko, 42 milyon sa unang pagkakataon, 42 milyong beses, 42 milyon, 70 milyon, sa pamamagitan ng isang magagaan na inumin, si Chi Guanxi ay tinanguan, at maging si Luo Yinger ay hindi napigil ang imulat ang kanyang mga mata sa oras na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!